Walang a sort of review sa ating pag-aaral, the kingdom of God. Okay? Kailangan natin maintindihan, pag sinasabing kingdom, dalawa po ibig sabihin yan. It's either the kingdom, pag sinabing kingdom, it's a place. Okay? It's a kingdom, it's a place. Okay? So, kailangan maintindihan natin, pag sinasabing kingdom, it's a place. Pag sinasabing kingdom of God, heaven agad, nasa isipan natin. Okay? So, dapat maintindihan natin. Another meaning of kingdom is king's domain. Ibig sabihin, paghahari ng Diyos. So, dalawang bagay yan. Ang ating pag-usapan ay hindi na yung kingdom, yung heaven. Kasi nandyan na yan established. Ang kailangan natin pag-usapan, yung paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Amen. Maliwanag tayo? Amen. So, pag sinasabi ko ng kingdom of God, hindi na yung place, Ang pinag-uusapan natin, yung paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Maliwanag po tayo? Amen. Okay, kasi madalas kong banggitin kingdom of God. Pag sinasabing kingdom of God, it is the rule of God. Ang paghahari, king, pag sabing kingdom, king's domain. Pag sabing domain, nasasagupan o paghahari ng Diyos. Okay. Now, let us continue. Gusto ko po maunawaan natin, nung nilikha ng Diyos ang tao, mayroon pong espiritu na nilagay siya sa buhay ni Adan, at yung espiritu na yon is under the dominion of God. Maliwanag? Kaya nangyayari, ang sabi ng Panginoon, ikaw ang magpangalan sa lahat ng hayop. You can just imagine, grabe yun, ano? Si Adan, lahat nagpangalan, lahat ng hayop. Sino sa inyo kilala lahat ng hayop? Okay? Alam niyo ba na ang surot ay meron pang iba't ibang klase? Pero napangalanan lahat ni Adan. Why? Because the rule of God is in his life. Ano ibig sabihin? Kahit mahirap gawin, nagkagawa ng tao. Bakit? Ang Diyos ang nag-ahari sa kanya. Amen. Minsan kinakapos tayo sa lakas, mayroong supply galing sa Diyos. Bakit? We are under the dominion of God. Amen. Nakuha ba natin? Amen. Impossible becomes possible if you are under the rule of God. If you are under the kingdom of God. Paliwanag tayo? Amen. Now, ang nangyari, nung nagkasala si Adan at si Eva, bumagsak ang tao, namatay ang espiritu. Pag ang espiritu ng tao patay, ano mangyayari? God is a spirit, He cannot connect to your spirit. What happened? Hindi na ngayon makapag-dominate ang tao. Hindi na ng Diyos mapangunahan ng tao. Bakit? Kasi ang kanyang espiritu ay patay na. Anong dahilan? Kasalanan. Pagkasabi sa katabi mo, kasalanan. Kaya delikado ang kasalanan. Ito ay nagka-cut off ng ating connection sa Diyos. Ito ay nagbabara sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. That is why, ang Diyos na nahimik for 400 years, hindi siya nangusap. Bakit? Matigas ang ulo ng tao. Mantagin mo, ang Diyos na nangunguna sa kanila. Real, ano nangyari? Gusto nila ng king. Mantagin mo, ayaw nila ng king of kings, gusto nila king. Ay, gusto nila tao. Nainggit sila sa ibang bansa. Ang sabi nila, ibang bansa may hari, kami wala. Ang sabi ng Diyos, sige, ayaw niyo sa akin, bigyan ko kayo ng king. Alam mo, binigay ng king, malupit. Lahat ng anak na lalaki nila, gagawin mandirigma. Sana kung si Lord na naging king, ano nangyayari? Malaya lahat. Walang puwersa. Bakit? Hindi na Lord kailangan ng armies. Bakit siya lang kayang talunin ang libu-libong mga kalaban? Amen. But because matigas ang ulo ng tao, parang siya sa katabi mo, parang ikaw. Kaya lang yan. Mahilig tumiskarte. Kaya nga, nanahimik ang Diyos from Malakay to Matthew 400 years, hindi nagsalita. Nung ang puso ng Diyos ay natouch na talaga kasi mga tao umiiyak na. Ibig nila makarinig ng bagong pangungusap. Nangusap ang Diyos. Anong unang mensahe ng Panginoon through John the Baptist? Repent, for the kingdom of God is near. Ano ulit yung kingdom na pinag-uusapan natin? The rule of God or king's dominion. Maliwanag? Ang unang mensahe na lumabas sa bibig ni John na galing sa Diyos, magsisi kayo dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. What is repentance? Cleansing. Pag malinis ang buhay, ito lang po revelation yan. Pag malinis ang buhay mo, pwede na maghari ang Diyos sa iyo. Pag marumi ang buhay, hindi pwede maghari ang Diyos. Bakit? Galing sa Holy God. Hindi siya pwede tumira sa makasalanang buhay. Laro tayo? Amen. Now,
Bakit kailangan ng rule of God sa buhay natin? Okay? Tingnan natin. Nasa na po tayo? Part 3. Cleansing in the kingdom. Para lalo natin maunawaan, okay? Ang sabi po ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus. Agree? Amen. Kaya pala kahit gaano kayaman ng isang tao, hindi niya talaga mapuno ng kayamanan ng kanyang puso. Wala. Tingke sa akin, mayroon na ba kayo nakitang mayaman na sinasabi niya, may dumating ulit ng 10 million, tama na, tama na. Bigay mo na yun sa iba. Sobra-sobra na ako. Meron ba? Wala. Nalulungkot pa yan pag 10 million lang ang pumapasok. Ang gusto niya yata, buong kayamanan. Natawa nga ako minsan sa ating kaibigan na China. Panay ang reclaim. Habang kinakaso pa lang, nagtatambak na. At ito malupit na kapahayagan sa, hindi ko lang kung totoo ito. Chinek nila IB ang Pluto. At ang sabi nila, pati Pluto amin. Gusto mo bro yata. Maganda nga sana kung sa Pluto na lang sila. Okay? But the point is, kahit gaano karami ma-accumulate mo na yaman, kahit gaano karami ma-accumulate mo ng mga bagay material, there is always a God-shaped vacuum in our hearts. Sino lang ang pwede mag-fill in? God. How can God fill in that vacuum in your heart? He needs to rule in your life. Kailangan maghari siya. Amen. Kasi kahit papasukin mo si Lord, kung hindi naman siya maghari, wala rin mangyayari. Laro tayo? Amen. Now, just a sort of review, tingnan natin. The first dimension, para po ang kingdom, ang paghahari ng Diyos ay sumasatin, we must be born in the kingdom. Nagkikreate po ito ng awareness. Ang patay mong espiritu, pag ito po ay tinanggap mo si Kristo, mabubuhay siya na ipanak muli. Saan? Sa kingdom. Ano ibig sabihin? Maghahari ang Diyos sa buhay mo. Magkakaroon ka na ng awareness. Kailangan ko pala ang Diyos. Dati hindi ko siya iniisip. Ngayon, kailangan ko pala siya. Ang Diyos pala ay mabuti. Awareness. The second dimension is seeing the kingdom. It creates an understanding. Maraming tao hindi naunawaan ang principles or spiritual principles of God. Ang alam na marami, o baka kayo ngayon, hindi nyo rin alam ito. Sunday ngayon, mag-church tayo. Para ano? Para biyayaan tayo. Ano ba? Para makapag-simba tayo. Tama yun! Pero merong mas malalim na understanding bakit kailangan mong pumunta sa church pag Sunday. Kasi binigyan ka na ni Lord ng 6 na araw. Isang araw hiningi. Di ba kayo nagtaka? 6 days binigay sa'yo. 1 day lang sa Kanya. Bakit? Kasi alam ng Diyos, hirap na hirap tayo pagka Lunes hanggang Sabado kasi puro trabaho. Ano yung Sunday? Ano yung Linggo? Bakit kailangan ka pumunta sa church para ano? Rest day! Kasi sabi sa katabi mo, magpahinga ka naman. Ang iba sa inyo, nag-iisip pa siguro pagkatapos ng ito. May kakarpentirohin pa ako. Pag sabi sa katabi mo, hawakan mo yung kamay, mag-rest ka naman. May kotse ba tayo? Mayroon ba tayong makina? Diba? Kung yung pangtabas mo, hindi mo pinahinga, mag-overheat yan. Pag nag-overheat yan, tapos ka. Magmamano-mano ka. Mamaya, alaksan ka. Nauna pa mga tao rito? Alam ng Diyos ang kapasidad ng katawan natin, kaya nating mag-work for 6 days. Pero sa ika-7th day, you need to rest. Bakit? Hindi ka lang pumunta dito para mag-rest. Hayahay. Hindi. Nandito ka para ano? Para i-supply ang kailangan ng espiritu mo. Para ano? Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, lumalakas ang espiritu mo. Pag nangihina ang pag-asa mo, lumalakas ang pag-asa mo. Ano nangyayari? Na-supply ka. Bakit? Alam ng Lord, bukas uli, Monday. Amen. May laban ka uli. Amen. Maniwanag tayo. Amen. Ngayon, pagkargado ang
spirit mo, pag sinigawan ka ng boss mo, anong sinasabi mo? Palihim. God bless you. Bakit? Nasupplayan ka. Amen. Yan ang purpose dito. Dito ka lang nakakanta ng malakas. Amen. Dito ka lang nakapagpuri, nakapagtaas ng kamay. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, dalhin ka sa presensya niya paglinggo para ano? Para lumakas ang spirit mo. Dahil pag may kaharapin kang laban bukas, ano mangyayari? Kayang-kaya mo kasama siya. Amen. Maliwanag tayo? Amen. Kaya huwag lang po mag-church dahil sama-sama together, always remember. Huwag lang. Dati yun. Hindi ko sinasabing mali yun, tama yun. Pero this time mas malalim. Kaya pala tayo nag-church. Bakit? Kailangan natin mag-recharge sa spirit. Bakit? Pag may kinakaharap tayong problema, nasasabi natin palagi, Amen. I can do all things through Christ. Amen. Ba tayo? So nangyayari, nagkakaroon tayo ng panibagong kaunawaan. Maliwanag po ba? Amen. Espiritu po ang pinapakain dito. Amen. Hindi ho emosyon, hindi ho kailangan espiritu po. Amen. Now, understanding. Number 3, entering the kingdom. Pagkatapos mong makita, pasok ka. What does it mean? It is experiencing the benefits and blessings of the kingdom. Amen. Maliwanag tayo? Amen. Iba yung nakita, iba yung nakaranas. Amen. Pag nakita ko kasi dati, sabi ko nga for the sake of natin nakarinig, nakita ko yung Enchanted Kingdom. Oh, grabe kaganda. Enchant talaga ako eh. Lalo na pala yan, paggabi. Diba? Paggabi, nagliliwanag. Talagang parang, pag nakapasok ka rin, pag nakita mo, ang ganda siguro niyan. May nagtanong sa akin, bro, maganda ba yung Enchanted? Kwento naman ako. Grabe, ang ganda. Talagang mayroon pang space shuttle talaga na pag sumakay ka, masusuka ka. Okay, ang tindi, ang ganda. Eh, tinanong ako, nakapasok ka na? Ayun lang. Hindi. Okay? So, ang ginawa ko, pumasok ako, sobra pala talagang ganda. Makasakay ka ng iba't ibang rides, yung ano ba yun, mga bump car ba yun, whatever. Ang dami, may mga nagsushow pa na tumatalo ng napakataas, tapos ang babaw lang ng swimming pool, ng pool sa baba, buhay pa rin sila. Ang ganda! Iba rin yung nakita kaysa naranasan. Amen. Kaya nung pinagkwento ako ng sunod, nagtanong, nakapasok ako. Okay? Anong real to? Talaga namang akala mo nandun ka rin sa loob. Okay, so iba yung naranasan, iba yung nakita lang. Amen. Hindi sapat na nakita lang, hindi sapat na naintindihan mo lang. Dapat kung anong naintindihan mo, naranasan mo sa buhay mo. Pag sinasabing God is good, truly, God is good. I've experienced His goodness. Pag sinasabing God is faithful, I've experienced God's faithfulness. Amen. Ayun din. Kaya nga, minsan yung iba, hindi ganado sila sa buhay kristyano nila. Bakit? Hindi naman sila nakapasok, hindi naman sila naka-experience. Pag sinabi ng pastor, there is healing in the name of Jesus. Asan healing? Hindi ko man naranasan. You must experience. Pagka sabi sa katabi mo, dapat maranasan. Mahirap yung nagkukwento, di ba? Gundo naman. Ang ganda naman. Isa lang ho ang hindi ko sinakyan doon. Yung kondor. Alam mo yung kondor, pagpasok mo pa lang, habang tumatas yung paikot, siguraduhin mo siya pagdating mo sa taas, bilo ka na. At pagbaba, ambulansya. Hindi ko talaga siya sinakyan. Nung nakita ko yung mga sumakay, umikot-ikot po siya at nakita ko parang may mga liquid na nabubukas. Kaya pagbaba niya, talagang lahat nakahawak sa ulo. Ang sabi ko naman, ba't niya naman pinilit sumakay dyan? Ang sabi, experience. Ako, I've learned from their experience. Di ako sumakay, never, never, never. Space shuttle, nagbalak ako. Buti na lang siningitan ako ng dalawa. Kuya, kami muna ko, sige, panipin ang pangod ko. Nung pagbaba nila ako na, isa ko, okay ba? Sumuka siya sa ko. Okay, thank you. Okay? Kailangan nyo, learn from that experience. Ang ganda ho. Ang ganda sa loob. Okay? Dapat maranasan. Then, seeing the kingdom, what does it mean? This is a sort of review. Seeing the kingdom means you start to understand the spiritual principles that will help you grow within your relationship with God. This understanding is vital key to help us live in consistent and victorious Christian living. Now, next slide please. The next dimension, pag-aralan natin. Naipanganak ka sa kingdom, nagkaroon ka ng awareness,
Nakita mo ang kingdom, nagkaroon ka ng understanding. Nakapasok ka sa kingdom, nagkaroon ka ng experience. Pag nakapasok ka na dito sa kingdom, hindi mo madali. Mayroon po cleansing. Pagkasabi sa katabi mo, cleansing. In short, lilihain ka. In short, pakikinisin ka. In short, mayroon ka mga isusurrender. Ready na? Amen. Sige. Sabi niyo ha? Go. We must be cleansed in the kingdom. Why? Because the God or the King of the kingdom is a clean God. He's a holy God. Amen. Therefore, every person under His dominion must live a holy life. Ngayong umaga ho, tingnan natin. I pray na magme-minister itong cleansing na ito sa atin. Let me read the scripture. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of the sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. Look at me. Before, nung wala pa tayo sa Lord, hindi pa natin naintindihan ang mga bagay sa Diyos, patay tayo sa kasalanan. Kaya nga, normal lang sa tao na patay sa kasalanan, huwag na kayo magtaka. Kung magsinungaling yan, normal. Walang conviction yan, ba't patay eh? Naranasan yan, sinarita nakita na ng patay. Nakita na ng patay? Amen. Kausapin mo patay, sumagot, murahin mo, sagot, gawin mo lahat sa patay, patay siya. Wala siyang reaksyon. Maliwanag tayo? Before, dead tayo in the spirit. Nung tayo po'y nakapasok sa kingdom, na born again ang ating spirit, tayo po'y nakaranas, naintindihan natin, at tayo po'y nakaranas, ano nangyari? Nabuhay na tayo. Amen. Maliwanag? Ito sabi ni Paul, buhay na kayo. Dati patay kayo, ngayong buhay na. Pero hindi po nangahulugan na kay Lord ka na, perfect ka na. Kasi sabi sa katabi mo, hindi pa. Tinatrabaho pa tayo. Okay? Now, next. However, there's still a need for cleansing in our lives because of extra baggages as a result of our previous sinful nature. Let me explain to you, mga kapatid. Please listen to me carefully. Nung tinanggap mo si Lord, ang nabuhay, spirit mo lang. Pero, yung mga resulta ng kasalanan mo, sa tagal mong biktima ng iyong laman, nandyan pa rin yung mga dati mong kasalanan. Amen. Hindi mo nung tinanggap mo si Lord, paggising mo kinabukasan, bagong-bago ka na. Amen. Ang ginawa dyan na rin, unti-unti kang binabago. Inaalis yung mga dumi sa buhay mo. At hindi yung nagagawa ng overnight. Amen. Sino rito hindi na nagagalit? Lahat ng mga hindi nagagalit, taas po ang kalingkingan. Sino rito ang hindi na naaasar? Okay, ito na lang. Kasi mga kaharap ko na ang mga kingdom citizens eh. Mga kingdom citizens na ba to? Amen? Amen! Sino rito ang hindi na nakakapag-comment ng negative sa ibang tao? O nakakapunta kayo sa church, marami kayong comment. Ako, grabe siya. Papunta sa church yan, ha? So, pagdating sa church, Hosanna! We commit mistakes. Not just mistakes, even sins. Amen. Kaya nga importante, may cleansing sa kingdom. Maliwanag po. Kasi hindi pa po perfect. Hindi ko mo Christian na, nag-church na palagi, kaya huwag kayong magkamali. Iba naman, husga agad. Church ng church. High blood naman. Amen. Eh, meron talagang magagalit yan eh. Amen. Ay, ayusin natin ha. Baka sabihin, ginajustify ko yung pagiging magagalitin mo. Hindi. Kaya nga may cleansing.
Amen. Amen? Amen. Naunawaan ba ito? Amen. Kaya nga, kahit na nasa kingdom na tayo, pag nasa loob ka na ng kingdom, Gio, lilinisin ka na. Dilihain ka ng Ariel. Okay? Yung ba si Ariel, pagkasok pa lang sa makita pa may kalat na medyas. Okay? So, lilinisin nyo. Bakit? Anything na makakasira sa ating pagkatao, lilinisin yan pag nasa loob ka na ng kingdom. Amen. Paliwanag tayo. Amen. So, hindi pa Christian ka na, wala ka ng weakness, meron yan. Bakit anong katabi mo? Meron, di ba? Sagot. Meron ka na rin. Ang dami. Okay? Tingnan natin. Okay? If anyone sees his brother, listen to this, ha? Crucial ito. Wala ho masyado nagdi-discuss dito. By the grace of God, susubukan natin. Okay? If anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, pwede ka muna. May sin pala na hindi nag-lead sa death. Mayroon palang sin na hindi nag-lead sa papapunta sa impyerno. Marami ho ang ayaw itong pag-usapan. Tama ba? Parang na nagulat kayo. Huh? Commit the sin that does not lead to death. He should pray and God will give him life. Tingin. Pag yung sin na na-commit ay hindi nag-lead sa impyerno o sa death, pwedeng ipag-pray. At yung tao na yun, patatawarin. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. Mayroon ding sin na nagdadala sa kamatayan sa impyerno. I am not saying that he should pray about it. Pag yung ginagawang kasalanan ay talagang sinasabi sa Bible na makakapagdala sa tao sa impyerno, hindi na kailangan ipag-pray yan. Bakit? Pag namatay yan, impyerno agad. Pero mayroong mga sins na hindi nag-lead sa death. Kailangan mag-pray. Maliwanag ba? Amen. Okay? And there is sin that does not lead to death. We know that anyone born of God, nakita nyo na, does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Isa lang pong patunay, pag na-kay Lord ka na, hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Laro tayo. Pero mayroong sin na hindi nag-lead sa death. Ano yun? Alamin natin ngayon. Okay? Now, what are the sins that leads to death? Yan muna, unahin natin. Ano ba yung mga kasalanan na nagdadala sa tao sa kamatayan? Pag sinasabing kamatayan, dalawang klase. Isang physical, isang spiritual. Ang pinag-usapan natin dito, yung kamatayan spiritual. Huwag yung physical, kahit na gano'n pa pag-gym mo, mamatay ka rin. Okay? Ang pag-usapan nito, spiritual. Ano ibig sabihin spiritual death? Mawalay ka sa Diyos. Saan ang Diyos? Sa langit. Pag nawalay ka, impyerno ka. Ganun lang kasimple. Now, ano yon? Ito po. The acts of sinful nature. Flesh. Ano sabi sa Bible? The acts of sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fist of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Maliwanag po tayo? Ayan po. Sexual immorality, impurity, debauchery. Yang mga ganyang kasalanan, hindi na ho yung pinagpipray. Lord, iligtas mo si ano. Lord, gumagapang na po siya sa alak. Yung alak, Panginoon na bang gumagapang siya, sumusunod sa kanya. Hindi na yan yung pinagpipray. Bakit? Pag yung tao na yan, hindi talaga tumigil sa pagiging magiinom, ano mangyayari one day? Pag ang kanyang atay ay nagkaroon ng cirrhosis. Tama ba yung cirrhosis? Cirrhosis! Ano mangyayari? Ikamatay ngayon. Maliwanag tayo. Ayan o, tingnan natin. Ang lahat ng gumagawa nito ay hindi makapasok sa langit. Ano pa? Mayroon pa, the acts of sinful nature. Ano pa? But the cowardly, mga duwag. Delikado rin pala yung duwag. Kaya sabi sa katabi mo, ba't inuna yung duwag?
Bakit? Ito yung mga duwag na magsasabi, sino pipiliin mo? Si Lord o yung girlfriend mo? Ang sagot ng duwag, ganito. Si Lord nandyan lang palagi. Ang girlfriend ko, baka mawala siya. Duwag ka. Amen. Ano pa? Sino pa yung duwag? Alam niyang gagawin niya tama. Ito pala isang karuwagan to. Halimbawa, may corruption doon sa opisina niyo. Ang ginawa mo, nanahimik ka lang. Pero alam mo, pag tinanong ka ng big boss, may alam ka ba? May alam ka? Duwag. Kasi baka pag sinabi ko, baka pati pamilya ko. Pag tumayo ka para sa Lord, walang pwedeng gumalaw sa Lord sa pamilya. Kaya nagpapatuloy ang korupsyon kasi maraming duwagin. Pastor, ikaw, magsasabi ka ba? Kung bibigyan ng pagkakataon, bakit hindi? Mamatay ka. Di patay. At least namatay na may dangal. Hoy, duwag, makinig ka. Mamamatay ka din. Mahirap namatay ka sa pagiging duwag. Di ka nga namatay doon sa baril ng kalaban, ipagtawid mo. Hindi sa tabi mo, kunting kapang. Okay? Sino pa the unbelieving? The vile, the murderers, even murderers cannot inherit the kingdom. Sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars. Their place will be the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. There is a second death. The first death is physical, the second death is spiritual. What's the second death? Hell. Clear to, obvious to. Ano ba ho? Yung mga obvious that sin leads to death. Blasphemy of the Holy Spirit. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. What else? And so I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Tingin sa akin. Ano yung background dito? Kasi nung si Jesus ay nagpagaling, ang sabi ng mga Pariseo at Eskriba, nagpagaling siya sa kapangyarihan ng demonyo. Tingin sa akin. Nagpagaling si Jesus sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Hindi sa kapangyarihan ng demonyo. Ang sabi ng mga Pariseo at Eskriba, sa kapangyarihan ng demonyo. Sinabi ng Diyos, kung kayo nagkasala sa anak, mapapatawad. Pero pag sa Holy Spirit kayo nagkasala, hindi mapapatawad. Ingat-ingat. Okay? Now, ano pa ho? These are the sins that were first cleansed when we received Christ as our Savior and got born again in the Spirit. Okay? The first cleansing is the cleansing of the Father's house, which is our body, and the temple of the Holy Spirit. The first cleansing took place in our lives is cutting off our sinful nature, which is the root cause of sin. Tingin muna. Dito muna sa akin. Para maintindihan, no? Hinahinahin natin. Nung si Adan at si Eva nagkasala, nagkaroon sila ng kasalanan na ipamana sa atin. Kaya lahat ng taong ipinanganak, pati yung magiging apo mo pa ng Ariel, lahat yan, nagmana na ng kasalanan. Pansinin mo ang bata, may ugali. Tama? Di mo naman tinuruan, baby, don't lie, it's bad. Opo, mami. Baby, nawala ang 50 pesos, sinong kumuha? Nakasin mo? Likas sa sinungaling. Likas sa masamang ugali. Baby, give, baby. Bakit? May minanang kasalanan. At yung minanang kasalanan nun, nagpuproduce ng ano? Dalawang klase, merong original sin ang tawag dyan. At merong personal sin. Bunga ng original sin, pati personal mo, nagawa ka na rin ng kasalanan. So dalawang sin ang dinidil natin dito. Isang original sin, yung mana natin. At yung minanang kasalanan, dahil patay ang ating espiritu, yun ang nag-udyok sa atin, na kahit pati personal natin ginagawa, kasalanan na din. Amen. So dalawang paputuling kasalanan, isang original at isang personal. Maniwala pa. Amen. Okay? So far, tuloy tayo. Therefore, just as sin entered the world, ito na sinasabi ko, through one man. Sino to? Adam. And death through sin.
kamatayan sa pagitan ng kasalanan. And in this way, death came to all men. Pakisabi sa katabi mo, all men. Kita nyo, lahat to. Because all sin. Paano nangyari ito? Baby pa nagkasala na? At sabi sa 51:5 ng Psalms, I am a sinner since my mother conceived me in the womb. Kaya pinagbubuntis pa lang, may kasalanan na yan. Bakit? Eh yung nagdala rin, ang nagbubuntis din, may kasalanan din. Amen. Kaya ingat, alam mo, pag madaldal ang may dala, mas madaldal yung tinadala. Kaya yung dapat nagdadala mabait, para mas mabait yung nalabas. Okay? Now, tingnan natin, ano pa? Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit set me free from the law of sin and death. The only way for a person to be set free from the power, from the sting of sin, is Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Amen. Okay, tuloy natin ha, isa-isayin natin. The root cause of the sin was already dealt with by the death of Christ on the cross. Yung minana nating kasalanan, hindi natin gusto yan. Galing kay Adan yan, sa kay Eva. Maliwanag? Kahit na anong laban mo dyan, ayoko na, hindi mo kaya. Bakit? Minana mo yan. Maliwanag? Hindi mo kayang labanan yan. At ang tanging paraan para maputol ang ugat na kasalanan na minana natin kay Adan sa kay Eva, the death of Christ on the cross. Kaya ano kailangan mong gawin? Sasampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo at mapuputol ang ugat ng kasalanan minana mo kay Adan sa kay Eva. Yan yung original sin. Ang problema, yung personal. Dahil masyado na tayong nasanay, saan? Sa paggawa ng kasalanan, dahil bunga ng ating original na kasalanan, pati personal nating buhay, sira na rin. Kung magsinungaling ka, ganun lang kadali. Kung manloko ka, kailangan ko ng 10,000. Bakit? Kasi ganito eh. Ganito. Hindi naman talaga. Normal. Malakit ka ng kapwa, hayaan mo siya, magdusa siya. Wala. Hayaan mo. Dapat lang sa kanya yun. Di ba, no? Di ka ba na konsensya? Wala akong konsensya. Diba, meron mga ganun eh. Sino wala konsensya? Wala! Maitim ang aking buti, pinagmamalaki pa. Okay, yan yung personal eh. Yan na yung, wala kayo napupunan, bakit maraming holdapper, walang awa? Bintuan kami kaso nila rin, si Toto, tututukan ng ice pick sa kinuha ang kanyang motor. Nakita, gawain ba yan ng taong matino? Hindi. And they're willing to die. Paano ba nahuli ka? Di patay. They don't care. Why? Because grabe yung minanang kasalanan na nagpo-produce na rin sa personal niyang buhay. Now, tingnan natin. Mapuputo lang yung minana sa pamagitan ng cross. And you, who were dead in your trespasses and uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of death that stood against us with its legal demands. This He set aside, nailing it to the cross. Kaya yung kamatayan ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, yung minana mong kasalanan, kailangan yung ugat maputol. Para pagputol ang ugat, wala nang bunga. Maliwanag po. Pansinin nyo, putulin nyo yung saging. Pag hindi nyo po pinutol yan hanggang sa ugat, mamumunga uli yan. Kaya nga, may bunga palagi. Pero ang masaklap kasi, kahit bunga na, yung bunga may pinunga pang bago. Maliwanag po tayo. Klaro po ba? So far? Sundan nyo lang ha. Next. Just like what Jesus did, He cleansed the temple. The purpose of the second cleansing is for the house of God to become a powerful house of prayer. Bakit kailangan linisin ulit? Ito po ang sabi. Mark 11:15-17, Jesus entered the temple area and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the branches of those selling the doves, and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. And as He told them, He said, "It is not written, is it not written, my house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers." Gusto ng Diyos malinis talaga buhay natin. Tingin mo sa akin. Kasi once na malinis ang buhay natin, kaya ng Diyos mag-operate ng
maluwag sa buhay ng bawat isa. Laro tayo? Kasi ho, pag hindi ang Diyos ang Diyos po, ito ang kanyang ugali, hindi po siya namimilit. Pag sabi sa katabi mo, hindi siya namimilit. Kaya kung anong sitwasyon mo ngayon, depende yan sa obedience mo sa Diyos. If you want to have breakthrough, gusto mo maka-breakthrough, gusto mo ma-meet, gusto mo matanggap ang pangarap mo, then let God rule. Why? Kapos ang ating kaunawaan. Amen? Amen. Do you believe that God knows everything? Amen. He is an all-knowing God? Amen. Then allow Him to rule your life. Amen. Ayaw kasi natin, ang gusto natin, yung gusto natin na mangyari, pagkatapos si Lord ang susunod sa atin, never po mangyari yan. Bakit? Hindi si Lord susunod sa taong palpak. Amen. Sumunod ka sa Diyos na matuwid at tama, at yung kapalpakan mo may tutuwid. Amen. Okay? Next. The first work of grace. Ito po yan. The first work of grace is the cleansing that dealt with our sinful nature, which is the root. The second work of grace is the cleansing that deals with our sinful habit, which is the fruit. Mayroong sinful nature, mayroong sinful habit. Yung paggawa ng sinful habit. Kaya nga po, ang grasya ng Diyos, dalawang ginagawa. Una, ang unang trabaho niya, putulin yung sinful nature na namana kay Adan. Ang pangalawang trabaho ng grasya ng Diyos, linisin tayo saan? Sa mga habitual sins na ginagawa natin. Klaro po tayo? Kaya ang nangyayari meron sa atin, Christian na, may kahinaan pa, may ginagawa pa. Yung iba, hindi nag-amen, so wala nang ginagawa. Okay na ba? Diyan sa likod, okay na kayo? Lahat? Perfect na? Perfect. So far? Tuloy tayo. The sins that needs to be cleansed is the second lesson are the sins habits produced by our sinful nature. Kasi yung sinful nature natin, may na-produce na yan, nakapag-establish na yan ng mga sinful habits sa buhay natin. That is why, mabilis pa rin magalit. Galing sa church, galit. Galing sa church, kung ano naman sinasabi. Pambihira yung katabi ko. Habang nagpipreach pastor, tulog. Pambihira yung ibang klase yun. Okay? Nakapag-comment tayo. We know that the law is spiritual. Listen to this, ha? Ito po yung tinutukoy ko na sinful habit. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual. Sold as a slave to sin. I do not understand what I do. Makinig kayo, ha? For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do, and if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Klaro tayo? Tingin sa akin. Galing mabuti. Dahil ang sin, tingin. Dahil ang sin na sa atin, nagtatrabaho din siya. Yung gusto mong gawin, hindi mo magawa. Yung ayaw mong gawin, yun ang nagawa mo. Lagyan natin mga example. Ayaw mo magalit kay Ariel. Ha? Sabi mo, honey, uwi ka ng 7. Sagot naman si Ariel, yes, sweetie pie. Okay? Umuwi ng 7 p.m. Umuwi 7 a.m. Nagtiro pa siya. Di ba sabi ko 7 ka uwi? Sumagot si Ariel. Di ba 7, no? 7? Di mo naman sinasabing p.m. Kaya p.m. umuwi. Eto na ngayon. Ayaw mo magalit kasi mga bata na siya nakapalibot. Ayaw mo magalit. Kaso mayroong sing sa loob na talagang pag nakatalikod, batok mo, batok mo. Okay? Ayaw mo magalit because mayroong sing dyan sa loob. Yun, mayroong ugat eh. Yung ugat na yun ang nagtutulak para gawin mo yung hindi mo dapat gawin. Kaya ang sabi ni Paul, kung ako may nagkakasala, hindi na ako yun, kundi yung kasalanan na nasa akin. And I want to submit this report to you today. Mayroon tayo lahat niyan. Amen. Amen. Sino ba ang gustong galit ka palagi? Ang sama ng mukha ng taong galit.
ba? Pero, pigilan mo man, hindi mo mapigilan. Ayaw mo magalit, ano nangyari? Nagagalit ka. At yung gusto mo na hindi sana magalit, hindi mo nagawa. Yung ayaw, yung nagawa mo, bakit? May sin dyan. Look at me. Let's be real. Last few thoughts. Ayaw mo ng last few thoughts. But because mayroong sin sa loob, ang bilis maglaro ng utak mo. Ano ibig sabihin? Sabi ni Paul, what a rich man I am. Hindi rich. Kawawa. Kawawa naman ako. Sino who will rescue me from this body that is subject to death? Sino ang makakatulong sa akin para makalaya sa katawang ito na patungo sa kamatayan? Thanks be to God who delivers me through Jesus our Lord. Isa lang ang pwedeng magpalaya sa atin sa kasalanan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Malakas sa malaksak ko kanya. Huwag kayong malito. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do want to do. Ayan. Yan lang ibig sabihin niya. Ayaw mong gawin, nagagawa mo. Kaya nga si Andrew kumanta na eh. Gusto kong bumahin kung hindi ko magawa. Paano mo magawa? May kasalanan nga. Putulin mo ugat. Wala ka na ma-expect na bunga. Putulin mo puno hanggat may ugat. Parang malunggay lang yan. Sabi ni August, Pastor, putulin ko. Para ano? Para magsanga panibago. Putulin mo. Ayan, may sanga na nga panibago. Kaya pag sinabi ni August, bunutin ko, Pastor. Eh, pinunot mo naman ang puno. Eh, anong kasama dyan? Ngayong umaga, bubunutin natin. Amen. Claro. Now, paano yan, Pastor, ngayon? Nag-church ako palagi. Pero meron akong sinful nature. Meron ako mga ginagawang kasalanan. Ligtas ba ako? Amen? Lagot ka. Sabi sa katabit mo. Lagot. Diba paano ito ngayon? Sayang ito pag-church natin dito pala. Kaya nga mayroong sin that does not leads to death. Okay? Ano yan? The sins that needs to be cleansed in the second cleansing are the sin habits produced by our sinful nature. Ano yan? If anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray and God will give him life. I refer to those who sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I'm not saying that he should pray about that. All wrongdoing is sin. And there is sin that does not lead to death. Tingin sa akin. Ayusin natin. Lahat ng ginagawa na mali, kasalanan sa mata ng Diyos. Pero mayroong kasalanan na hindi nagdadala sa kamatayan. Okay? Gabayan tayo ng Diyos dapat tinutuklas natin to. Okay? What are the sins that does not lead to death? Pwede na? Amen. Una. Ano muna? New Living Translation. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin. Kita nyo ho, abang tumatakbo tayo. The sin that so easily hinders our progress. Nagpo-progress na sana tayo spiritually, but because of sin, yun ang nagpapabagal sa atin. Okay? And let us run with endurance the race that God has set before us. Hebrews 12:1. Ano una? Pakibasa ho. Want to read? Excess baggage. Marami pa tayo niyan. Ano ang damit ng mga runner? Ano damit ng mga runner? Yung mga tumatakbo sa marathon. Shorts? Sando? Anong klaseng short? Maong? Manitis? Ano yung sapatos niya? Combat shoes? Magad? Para saan? Bakit ganun at suot? Para takbo ng nakuha? Imagine mo, Ariel, tatakbo siya sa marathon. Race to idea, ang suot niya, combat shoes,
Nakafatig siya, camouflage, nakasuot siya ng sundalo, fully battle gear. Okay? Tapos may dala pa siyang machine gun. Ready, set, go! Sa palagay niyo, mananalo siya. Baka nakasunod ang ambulansya sa kanya at mamamatay siya. Bakit? Sa bigat ba naman ang machine gun na dala-dala mo? Bakit sabi sa katabi mo, takbuhan to. Okay? Nakuha? Kaya, we must wear our proper uniform para makabilis yung takbo. At ang mga machine gun na sinasabi ko, mga hindi, mga improper sa buhay natin, yun yung kasalanan. Kaya kailangan alisin. Anong dapat gawin? Let us strip off every weight that slows us down. Ano ba nagpapabagal sa growth mo? Ano ba nagpapabagal para maging magandang pamilya mo? Kasalanan yan, alisin yan. Young people, are you there? Amen. Pag sinabing aral, aral. Amen. Huwag haluan ng boyfriend sa girlfriend. Amen. Nakaka-slow down yan. Amen. Amen. Hindi. Inspiration ko siya. Lapit ka, konti. Anong inspiration? Pag nag-away kayo yan, tapos during exam, butlog ang abutin mo. Galing nga sa Bisaya eh. Itlog. Pauwi kami ni Cora, may narinig ako sa radyo. Joke. Sabi ng tatay, kumusta exam mo na? Tay, sisiw. Sisiw lang. Ano mo sa resulta? Tay, chicken. Ang nasisiw ta chicken. Anong grade mo? Itlog. Tama naman, sisiw tsaka chicken. Anong labas? Itlog. Butlog. Zero. My God. Lahat na nakakahinder para tayo mag-breakthrough. Lahat na nakakahadlang para tayo makabilis ng takbo sa buhay nito para magtagumpay. Alisin na natin. Excess baggage. Ano yan? Ano example? Worldliness. Pagiging makamundo pa rin. Okay? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Kahapon may tumawag sa akin. Alam mo, sabi niya, Pastor, pwede ba mag-church dyan? Sabi ko, pwede. Kumusta ka? Galit pa rin ako sa mga taong kinuha yung bahay namin. Sabi ko, pag mag-church ka dito, magpatawad ka na. Kalimutan mo na yung bahay sa lupa. Tumagot, hindi basta yung makakalimutan. Hindi. Sabi ko, hihirapan ka pag pumunta ka rito. Bakit? Babakbakan ka na salita ng Diyos, may hirapan ka. Lupa lang sa bahay, kapalit impyerno. At nalaman ko, yung title ng lupa at bahay, hindi nakapangalan sa kanya. Pakisabi sa katabi mo, paano yun? Lalong lumaki problema. Kaya kasi alam ko na na hindi nakapangalan sa kanya yung title. Kaya sinabi ko, kalimutan mo na. Inilaban niya pa rin. Hanggang ngayon, taglay niyan, sama ng loob. Paano siya ngayon? Sino talo? Worldliness. What else? Ready, ha? Wrong and untimely relationship with opposite sex. Okay? Nililigawan mo, pakilala sa'yo, binatang-binata. Inaalis yung singsing. Ikaw naman, hindi ka nag-imbestiga. Lahat ng mga babaeng single, magsabi ng amen. Dapat in BI kayo.
May lahi kayong CIA. Investigate everything. Amen? Girls, are you there? Nag-imbestiga kayo. Huwag kayo dadaanin lang kayo sa... Iwasan nyo na yan. Okay? Imbestigahan nyo muna. Kayong may mga anak na mga babae, pa-imbestigahan nyo muna. Background check. Anong lahi mo? Texas? Lahat, investigate. Bakit? Kasi mahirap nang magkamali. At least, inimbestigahan mo lahat, nakalusot na rin. Wala ka masyadong heartaches. Bakit? Ginawa mo na lahat. Hindi yung nakasal ka muna, natali ka muna, tsaka nang-imbestiga. Wala nang kwentang investigasyon yan. Mga magulang, in-encourage ko kayo. Pag may manliligo sa anak niyong babae, paakyatin niyo sa bahay. Doon niyo rikisahin. Rikisa ka. Anong lahi mo? Pag gano'n pala mga tanong, pag nanginig na, hindi na po ako babalik. Mabuti. Wala. Ang anak ko naman, normal naman yan sa mga bata Normal naman yan na, umiibig yung para ko naman dinagdaan dyan. Maya-maya, normal din yun. Investigate. Laro tayo? Kailangan timely. Mga anak, mga young people, aral muna, mag-graduate muna. Tayo na kapag-graduate, pwede na ba? Hindi pa rin! Maghanap mo ng trabaho. Tayo na kapag-trabaho na, pwede na, hindi pa rin. Regular muna. Pasok ka relationship, di kayo ma-regular. Nung magpakasakit, tanggal ka. Nag-gets niyo ba to? Can I help you, young people? Can I help you? Para bago kayo pumasok sa kasal. Tingin, bago pumasok sa kasal, una, spiritually stable. Mga taga-Taiwan, magaling, spiritually stable. Pangalawa, emotionally stable. Pangatlo, physically fit. Pangapat, financially stable. Pag ganong apat na to, na-meet nyo lahat, ay kaganda ng iyong marriage. Hindi pwedeng spiritually stable. Hindi pwedeng emotionally stable. Physically unfit. Huwag kayong kumuha ng mapapangasawa na nakataas ng balikat. Alam mo na pag babae, inasawa mo na ganun na. Pag nagpunta sa ospital yan, tatanungin doktor, ano ba ang mo? Mga anak ko mamamatay. Why? Hindi physically fit. Ano kayo? Kaya kailangan physically fit. Pa doon mabait siya, pinakahangir nga Ano ba kayo? Kaya kailangan timely, at the same time tama. Kaya nga yung people, do not abuse your body. Take care of it. Para Para pag kayo pumasok na sa tahimik, hindi siya pananahimik, tahimik. Pag pumasok na kayo sa tahimik, tama lahat. Amen? Ano pa ho? Wrong priorities in life. Alam na natin yan. Next, sinful habits, the sins. Ito na po, ito na tayo. Sinful habits na tayo. Understand this, ha? Alam ko, mayroon tayo nito. Delikado po ito. But these are the sins that does not lead to death. The sins, the sins which hold onto us so tightly. Mayroong mga sins na talagang nakaganon sa atin. Hirap na hirap tayong pakawalan. Gusto natin kumawala, hindi tayo makawala. Bakit? Nakayakap sa atin ang todo. Para establish na natin mag-usap, hindi ko po kayo gina-justify. Establish natin ang usapan. Una,
Lahat ng wrongdoing is sin. Maliwanag tayo. Sinigawan mo, asawa mo, kasalanan yon. Asawa, tahimik ka lang, pero sabi mo, pag nakataligo ko. Kasalanan din yun. Lahat ng wrongdoing, sin. And there is sin that does not lead to death. Lahat ng wrongdoing, sin. Pero mayroong sin na hindi nag-lead sa death. Una, idleness or katamaran. Lahat ng tamad, magsabi ng amen. Ang sabi ng Lord, through Apostle Paul, lahat ng tamad, huwag pakainin. Ano sabi ng jeep? Sa jeep, di ba li tamad, di naman pagod. Ang tamad, di pwedeng pakainin. Pero, pagsabihan nyo sila, para ano, matauhan sila at nang magtrabaho. Huwag nyo silang ituring na kaaway. Paalalahanan para ano. Kasi yung katamaran, di ba? Yung katamaran nakaka-apekto sa buhay mo yan. Ang galing mo nga magpuri, tamad ka naman. Pero hindi ka po mapupunta sa impyerno sa katamaran mo. Mamamatay ka lang sa gutom. Una, tutulungan ka pa. Siyempre, lalapit sa'yo, Ariel, diba? Tutulungan mo. Pero yung tuwing umaga na lang, pagbukas mo ng pinto, nag-aabang ng pandesal sa'yo, may ibang usapan na yan. Tama? Katamaran. Ang tamad, huwag pakainin. Padalahanan ng magtrabaho. Pangalawa, quarrel among brothers. Philippians 4:1-3, nag-away si Sinteke at si Euodia. Ang sabi ni Paul, pakiayos nung dalawang to. Bakit? Mga nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay. Minsan mayroong pag-aaway. Di magkakaunawaan, normal yan. Hindi po yan nakakapagpunta sa impyerno. Pero, ang sama lang yan, pag may kaaway ka, pag nagpupuri ka, minsan ang demonyo, kasi pag mayroong ganyan, ipapaalala sa'yo, patas-tas ka, pang-agil ka ng kamay. Galit na galit ka sa kapitbahay. Nabibigyan ng demonyo ng pagkakataon para ano? Para ikaw ay makondem. Pero hindi po kapag sa impyerno. Pero pag, ang delikado kasi, pag galit ka sa isang tao, ang galit, pag hindi mo na di lumalalim. Nauuwi sa puot, delikado yan. Naliwanag tayo. Itong pangatlo, kontrobersyal. Lying. Aba, pastor, teka. Di ba pag sinungaling mo sa impyerno? Tanong, sino rito hindi na nakapagsinungaling? Wow! Grabe kayo, ha? Nakakapagsinungaling pa? Amen. Amen. Liars, go to! Nakapagsinungaling pa? Ilili-explain ko. Pwede nakapagsinungaling accidentally. Alala ko. Okay? Si Mami Cora nagkwento sa akin. Kumuha kami ng scholarship ni Joshua. Yung mga biglang tanong, first time nyo, kasi ang first time, papapasukin. Yung second time, pag hindi na first time, doon na sa ikot sa malayo, nabigla. First time nyo, napasagot si Mami. Oo, pasok. Pasok siya. Alam mo ba pasok? Hello. Nagkita may conviction? Hello. Paano yun? Sabi ko, hindi ko muna sa loob. Mapupunta pa siya sa impyerno? Hindi, kasi accidental. Sabi ko, mag-repent ka dyan. Nag-repent siya. Save ulit. If you are pushed against the wall, alam mo yung mga biglang naipit?
boss mo, tumawag, Agil, Michael, sabi mo, wala ako. Diba? Andiyan ba siya, no? Wala po siya. Sabi ng boss mo, ikaw naman. May message po kayo sa kanya. O pakisabi sa kanya na ano? Opo. Push. Ayan, tabo. Huwag kayong matakot at huwag kayong mangamba. May gumawa niyan. Nasa heaven na siya ngayon. God knows that you don't intend to do it. But you fail. Sino pong example? Abraham. Sino si Abraham? Father of faith. Paano siya nakapagsinungaling? Noong nasa Egypt siya. Bakit? Kasi ang asawa niya si Sarah, napakaganda. Dayuhan sila sa Egypt. Ang sabi ni Abraham, pag sinabi mong magkasawa tayo, tiyak papatayin ako para makuha ka ng hari. Makatak si Abraham, sabi niya. Sabihin mo, magkapatid tayo. Abraham was pushed against the wall. Papatayin siya. Ang sabi niya, sabi magkapatid. Kaya nung makita maispatan nung ministro ng hari, si Sarah, grabe ganda nito. Bagay ka sa hari, kinuha. Sino yung kasama mo? My brother. Isama mo na rin yan sa palasyo. Nung dinala na si Sarah doon sa hari, hindi pa siya nagalaw ng hari. Nag-reveal ang Diyos, nagpadala ng mga salot doon sa palasyo. Nagtanong ang hari, ano ba talaga nangyayari? Nag-reveal siya na mag-asawa po talaga kami. Ano sabi ng hari? Sinabi mo na, oo, nagkaroon pa talaga mga pes. Umalis kayo rito! At ipadalan sila ng bako. Ano? We are pushed against the wall. Ang kaibahan lang sa lying na ito na hindi magdadala sa sin, hindi magdadala sa kamatayan na ano, hindi mo ito ginagawa intentionally and habitually. Pero pag sinungaling ka na sa lahat ng panahon at wala ka ng conviction, you are leading to death. Nako. Teka ha, baka utak mo ganito. Buti pala operational. Demonic yan. Ang sinasabi ko lang, minsan mayroong mga pagkakataon. Nabiktima din ako niyan. Kasi nakatira kami minsan sa Acacia State. Okay? 1 month kami nakatira dyan. Kilala na ako ng gwardiya. Pinagpalit ng gwardiya. Ano mo yung tamad kang dumaan dito sa may Pure Gold? Malayo eh. Pag Acacia State, labas mo, deba agad. Then ako dumaan. Singit ako ngayon. Sir, saan kayo? Ano ba nagulat ka? Malo 104. Yung unit doon, Malo 104. Bakit ako pupuntahan doon? Habang nagdadrive ako, grabe ang conviction. Bakit mo sinabi yun? Wala ka namang pupuntahan. Sa mga normal na tao, lusot yun. Pero sa mga nasa kingdom, conviction yun. Di ho ako talaga napalagay. Simula yung araw na yun, di na ako tumando. Bakit sabi mo sa katabi mo, nagbago siya. Abraham changed. That is why, nagkamali siya pero naging father of faith pa rin siya. Bakit? Nagbago siya. Ang pagsisinungaling ho, na hindi intentional. Naunawaan niyo ba ako rito? Baka magkakamali tayo ha? Hindi ko sinasabi magsinungaling kayo. Ang sinasabi ko, kung makapagsinungaling ka, na na-push against the wall o nagulat ka lang, mapapalusot pa. Pero, linawin natin, lahat ng pagsinungaling may consequence. Kasi lahat ng pagsinungaling matutuklasan din. Amen. Amen? Tingnan mo sa mata yung katabi mo. Magsabi ka ng totoo. Okay? Pag nakita mo yan, tingnan mo sa mata, may lihim na natal na yan. Okay, next! Klaro tayo sa lying? Next! Ano pa ho? Last! Weakness, but you're trying to fight and rebuke it. But sometimes you fail.
Ba? Tingin dito sa akin. Hindi nawawala. Ang mga billboards ngayon, nagtataka talaga ako. Damit ang minimodel pero sobrang iksi yata. Huwag kayong bumili ng mga damit na binibenta ng mga kapos. Anong punto niya? Nag-create ng lust. Young people, listen to me, lahat naman nag-Facebook, marami ho na ginagawang demonyo mga pornographic pictures. Hey there? May mga nabibiktima mga sa inyo, di ba? Nagulat ako. Member ng Ambassadors for Christ, ito pinapadala. Mautak din eh. Nag-PM agad. Hindi ako pinagawa nito, hindi ako pinagawa nito. Okay, sige. Magaling. But the point is, grabe ngayon ang lustful thoughts. Bakit? Kaya may mga nare-rape, kaya may mga dami ho. But mind you, even the people inside the church are committing the sins. You fail. Sino ang ating example? David. Sino si David? The man after God's own heart. Mayroon isang lustful thoughts. Ngayon, hindi ko sinasabi na magkaroon kayo dito. Sinasabi ko lang kung meron kayo dito. Ano kailangan mong gawin? I-review mo, labanan mo. Kasi pag nasa kingdom ka na, wala ka na dapat dito. Amen. That is why, pag ito naglalaro sa isip mo, ano nangyayari? Ang sama ng isipan mo. That is why kailangan mong i-demolish yan sa mind mo in the name of Jesus. Layas! And then punuin mo ng salita ng Diyos. Nandiyan kayo. Amen. Pero pag naging habit mo na yan, kahit nag-iisa ka, yung pa rin nasa isipan mo, may problema ka, it leads to death. Amen. Pag-isabi sa katabi mo, maglinis ng isip. What else? Invade. But if you realize that God has a wonderful plan in your life, you stop, but sometimes you also fail in this area. Ano ba yung sa Tagalog niyan? Inggit. Jealousy. Sino example dyan? Mga kapatid ni Joseph. Tanong, nasave ba sila? Save sila. Mayroon nga sabi sa Bible, mayroon 12 gates para sa 12 tribes. Sino yung 12 tribes? Yung mga kapatid ni Joseph. Sino rito naiinggit pa? Nox. Amen. Hiyong-hiyong. Ha? Meron mo ba tayo ito? Amen. 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 Tama? Nasa likod talaga nga. Ang pabanal nasa likod. Sobrang banal. Ayaw mag-amen. Yung mga nasa likod? Amen. Pastor, meron. Meron yan. Tama? Na pag nakita mo, kasabayan mo lang, ang bahay mo isang palabag kanya, 3 na. At ang higit, pag hindi mo na-manage, iba siya sabi, mag-imbestiga ka ang trabaho. Ha? Ano trabaho niya? Ha? Ano? Yun lang ang trabaho? Ha? Credit file? Paano nakakaroon ng ganyan yan? Ha? Ha? Ito na yung inggit. Ang pangit. Kaya hindi mo namamalayan. Habang naiinggit ka, palubog naman yung bahay mo. Bakit? Sabi na tumigil ka na po. Kaya tuloy, hindi naman talaga nagtaas siya. Second floor lang talaga, hindi nilulubog ang bahay mo. Mukhang third floor na ganyan. Inggit, meron tayo niyan. Hindi yung magilid siya sa ter. Pag ano, pag ikaw ma-realize mo na may pagandang plano ang Diyos, ay itigil mo na yan. Kung sila ni Ariel talagang tumaas ang fight, mag-iisa ka! Anong tamang gawin para matalong inggit? Makituwa ka sa mga umasenso. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Yung iba naman nagigit sa lukuhan. Okay? Tingnan ko, ba't ang lahat ng beauty napunta kay Ding Dong? Sa akin talagang dudong lang. Huwag mo nang isama yan! Eh talagang mayroon siya siyang binigyan ng Diyos ng ganyan eh! Nandiyan ka!
kasi buti si Dingdong ngayon. Ambassador siya sa mga youth. Kung ikaw siguro naging kamukha ni Dingdong, bakit ibang gagawin? Bakit sasabi mo, tama na yung mukha mo? Huwag ka na maingit sa iba. Tama na yan. Yan lang ang para sa iyo. Bakit hindi ka kontento? Ito lang ang para sa atin. Okay? And by the way, para ganahan ka naman, yung mukha ngayon walang katulad. Nag-iisa lang yan. Dahil nag-iisa, yan ang pinakagwapo at gwapa. Alapakan natin si Lord. Glory to God. At least, hindi ko pwede kumpara ang mukha ko sa iba. May ibang gwapo si Dingdong, may ibang gwapo. Ganun yan. May kukontra? Wala. In the first place, walang kamukha. Pag unique ka, di ikaw lang yan. Kung ikaw lang yan, di ka lang mayroong gwapong ganyan. Maliwanag tayo. Huwag ka na maingit. Bakit kami magkasabay siya, may kotse ako wala? May kotse siya eh. Ikaw, wala eh. O di wala. Klaro ba? Hindi yun. Di ako rin. Mayroon pong mag-asawa. Delikado rin pa rin tumira sa mga yung mga row houses. Yung pinto lang ang yung pagitan. Pare sa abroad ang asawa. Naginggitan yung dalawa. Tingnan nyo Pagbili ng ref ng isa, pag alis na mag-deliver, tanongin niya, ilang feet? Kung mayroong ingitera, ilang feet? 7. Orte mo ko ng 8. Doon talagang. Yung isa din ingitera din, mas mataas sila na. Tinawag din, mayroon ba kayong mga kama? King size! Deliver din. Anong in-order? King size, mayroon ba mas malaki pa? Ayun na pinakalaki mo. Sige, sama mo lang shake. Talagang ano ba yung gitan? Ang problema nito, yung isa, mataas ang sweldo ng asawa. Yung isa pala, mababa lang. Tuwang-tuwa yung pag-uwi yung isa. Talagang okay ang misis ko. Pag-uwi ng isa. Saan galing ang mga kagamitan ito? Sabi, binili ko yan. Tiningnan talaga ng asawa, kulang ang sweldo niyang pambili. Asan ang mga pinadala ko sa'yo? Wala na. Minsan yung inggit, pag hindi mo na-manage, aabutin ito ang hindi mo naman kayang abutin. Amen. Ano pa nangyari? Hulugan lahat yun. Nakakahiya. Isa-isang nilabas ang ref, nilabas ang mga Ang naiwan mo talaga, kaisa-isa mong TV na may bukol sa likod. Anong point? Mas nakakahiya pag hindi mo na-manage ng tama. Amen. Kaya naman galit, overcome inggit, matuwa ka sa mga nagtagumpay. At isipin mo, ang tagumpay nila, tagumpay ko rin, gagawin kong inspirasyon. Di wala kang tama. Are you there? Ano ba ho? Ano ba? Meron pa? Greed. Because you allow the flesh to drive its desire, but overcome it when you remember that God gave His all. Amen? Meron pa rin tayo niyan. Ano ba yung greed? Tagalog. Sa mga pakinggan din, kasakiman. Meron ba minsan ito? Wow! Talaga lang? Pagkain. Mayroon din greediness sa pagkain. Yung bang nagtayuan na lahat sa table. Ikaw na lang ang natira. At sinasabi mo, I will survive. Greed. Hindi ka kumakain sa mga yung tama-tama lang, naghanap ka pa rin ng ito, you can. Sa mga ito, you can. Greed is a very dangerous thing. Why? Pag hindi mo ito na-manage, magdadala ito sa iyo sa discontentment. And lots of Christians today have this kind of feeling. Hindi ito magdadala siya sa impyerno. Pero pag nagiging habit mo na ito, delikado ka.
Magkanong sweldo? Makontento. Kasi ako naniniwala, bibigyan ka ng Diyos ng trabaho at bibigyan ka ng kanyang sweldo para ano? Sapat na sa'yo yan. Pastor, ba't ako bigyan mo ng sweldo? Para ikaw ay idisiplina at matuto ka mag-budget. At pag magaling ka na mag-budget, ipopromote ka na niya. Bakit? Mahusay ka na. Ay, baka ganun lang ang sweldo mo talaga. Bakit? Bulagsak ka. Greed. What else? Last but not the least, cheating. Ano yung cheating? Tagalog. Dumating ka ng 8:02, ano sabi mo? 2 minutes lang naman. Isira ang bandikla, sinulat mo. 8, tutuldok. 0, yan, kakatalo na, 0 naman tsaka 2. I'm a Christian, I'm a believer. 0. At ang sinabi mo, uy, late ka ba? Hindi. Cheating. Cheating, pag na-confront ka, manganganak ng lying. Tama? Late ka? Hindi. Tingnan mo pa. Tingnan mo pa. Uy, 800 nga. Eh, may CCTV. Alam mo, ang Christian, tinututukan talaga yan eh. Tapos itututok sa rilos. Itututok sa ano mo, sinulat. Sinungaling. Cheater. Cheating is very dangerous, mga kabataan. Maraming mga kabataan ngayon. Nag-ano lang, nangungopia lang. Meron silang tinatawag na cheating arrangement. Diba? May cheating arrangement. Alam na lang kung paano yung side view, ano yung rear view, parang meron sa ano. Alam nila lahat. Eh, yan ang cheaters will not succeed. Why? Nakapasa ka nga. Eh, pagdating sa interview, di ka naman pwede mangopia na. Amen. Okay, walang alam eh. Are you there? Ito, di ko makalimutan sa buong buhay ko, Ariel. Di talaga siya nag-aaral. Ang gusto nung tumabis sa akin palagi. Ako po dati, wala tayo sa Panginoon eh. Hindi ako nagpapakopya. Eh, nung binigyan ako ng 20 pesos, inopen ko na. 20 pesos before, malaki na yun. May bigyan sila. Sabi ko, eh, yung 20 kulang yan. Sama mo ng tinapay. Sa'yo madam. Tuwing umaga ako nagtatala yan. Binukas ko. You know, pag yung cheater ay talagang nagumo na, nagkamali. Alam mo, pati ako naapektuhan. Bakit? Pati pangalan ko nakopya na. Kaya nung chinig yung papel namin, 2 perfect. Ang problema, 2 Wilson Rama. Sino yung isa ngayon? Sabi ko, pati pangalan. Sumubra mo. Okay, 0 kami 2. You know, sometimes we cheat people. Sometimes we cheat even ourselves. Tama? Minsan sarili natin, dinayakan natin. Ba't sa harap lang nag-i-amen? Yung sa likod mga hindi cheater. Yung sa likod, okay kayo? Di ba sometimes we cheat? Amen. It will not lead you to sin if you will change. Are you there? Amen. Klaro ba to? Amen. Pag sisinungaling kasalanan, lahat ng ito kasalanan, pero dapat itigil at huwag ipagpatuloy. Bakit? May pagkakataon kasi nandyan, mayroong bunga yung sinful nature natin, mayroon siyang bunga, at yun ang dinidil natin ngayon. Yung old sinful nature, pinutol na to the death of Christ on the cross of Calvary. Amen. Pero yung personal sin, nandyan yan. Di mo maiwasan, habang nandito ako, nagsasalita ako, nag-isip ka na, nung ulam kayo mamaya. That's sin. Amen. Right there? Amen. Kaya kailangan yun mag-deal natin today. There must be cleansing in the kingdom. Ano pa sabi ka, brother? All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death. What's a must? These sinful habits needs to be confessed, renounced, hated, and resisted. Lahat ng to, dapat ikumpisal natin sa Diyos. I-renounce, itakwil, kamuhian, at dapat wag nang hayaang tumikit pa sa atin. Next, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Praise God for this.
Amen? Ano lang kailangan gawin para matanggal lahat ng itong mga kahinaan na to? Kasi ito yung pumipigil sa magtakbo natin. Ito yung nagpapahirap sa atin. As long as we have seen, parang ito yung Ariel. Ang demonyo mayroong airplane. Naghahanap siya ng airport. At ang pinaka-airport niya sa buhay ng isang tao, kasalanan. Kaya pag walang kasalanan, makakrash ang airplane ng kalaban. Ayun na rin. Anong kailangan para maalis to? Confess. What's the difference between confess and repentance? Confession is you are confessing your sins in details. Patawad, Lord, sa katamaran mo. Patawad sa kasakiman ko, Panginoon. Patawad. Yan ang confession. Ang repentance, Lord, patawarin niyo po ako. Nagawa niyo pa ibig sabihin? Let's confess! And He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. What else? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Minsan no, ang dahilan ng sakit, kasalanan. Mayroon ba akong pinag-pray? Magaling kayo mabuti. Hindi siya magaling-galing sa sakit niya. I ask God, Lord, anong dahilan? Bakit hindi gumagaling itong tao? Ang sabi mo sa Bible, sinabi mo sa salita mo, whatever you ask in my name, I will do it. You are our healer. In the name of Jesus, everything becomes possible. Tinanong ko siya. Sabi ko, Lord, ano po? Isa lang ang sinabi sa'yo ng Panginoon, unforgiveness. Tinanong ko, mayroon ka bang hindi pinatawad? Ang dami. Sabi ko, patawarin mo siya isa, panggitin mo pangalan. Pinatawad ko po yung asawa ko si ganito, pinatawad ko yung anak ko si ganito, pinatawad ko, pinatawad. Pagkatapos, wala na, okay na. In the name of Jesus, I declare healing. That very moment, gumaling yung tao. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Ano pong ibig sabihin? Unforgiveness leads to sin. Leads to sickness. Sino sa inyo ngayon, mayroong sama ng loob? Patawarin niyo. Ang problema kasi ay hinihintay natin. Ako naman handa akong magpatawad. Lumapit lang siya. Kailangan naman ako palalapit sa kanya, siya may kasalanan sa akin. Mali. Ang pagkapatawad ay ganito. Di ba siya lumapit, pinatawad niya siya. When Jesus died on the cross, ano sabi niya? Father, forgive them. Tinutuya pa nga siya. Ano sabi niya? Father, forgive them. Kahit ano pag sinasabi masama sa'yo lahat ng tao na yan, patawarin mo yan pag pinatawad mo sa tapos na yan. Amen. Are you there? Amen. Next. In your struggle against sin, look at me, people of God. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding of blood. Di pa nga dumating sa punto na tumigis ang dugo mo sa pagkikipaglaban sa kasalanan. Fight a good fight of faith. Amen. Overcome natin lahat ng kahinaan na yan. Kaya natin yan sa tulong ng Panginoon. Amen. Amen? The objective of second cleansing is for us to stay and linger in the presence of God. But kailangan magkaroon ng cleansing sa kingdom. Whom He has sent, the heel of the Lord, whom He stand in His holy place. He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. Sino lang ang kayang tumayo sa harapan ng Panginoon? May malinis na kamay at may malinis na puso. Kapatid, there must be cleansing in the kingdom. You cannot stand before God if you are not cleansed. Okay? Next. What are the tools in cleansing? Number one, Word of God. You are already clean because of the word I have spoken to you. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Paano tayo malinis? Salita ng Diyos. Pangalawa, walking with the Spirit. Scripture, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit that is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you're led by the Spirit, you are not under the law. Ang pinakapanlinis po, lumakad tayo sa tulong ng Holy Spirit. Tingin sa akin, pag ikaw ay may gagawin, at alam mong hindi tama, makinig ka agad sinasabi ng Holy Spirit. Huwag kang pumunta dyan, huwag ka nang pumunta. Amen. Maliwanag tayo. Amen. Pag sinabi mo, 8:02 ka dumating, sabi ng Holy Spirit, isulat mo yung tama. 8:02. Magkano bawas niyan? Equivalent to 30 minutes. Tama? Ganun lang naman yan. Okay lang. At least honest. At least honest. Amen. Ang sarap ng ano mo, pagpasok mo, late ka, late ako eh. Ilan?
2 minutes. Dapat hindi mo na sinulat. Ikaw lang yan. Are you there? Okay? What else? The tools, loving rebuke of the brethren. Okay, ano sabi sa scripture? Better is open rebuke than hidden love. If somebody is committing sin, rebuke him. Kasi ang problema sa iba, ayoko i-rebuke kasi baka baka ma-offend. Di mo nga in-offend, nagpapatuloy naman sa pagkakasala. Rebuke! Okay? Pero pag nag-rebuke ka ganito, don't solicit the sympathy of other people rebuking others, before rebuking person involved. Earn the respect first before rebuking the person. Huwag ka naman mag-rebuke dyan, kung ikaw mismo ka-rebuke din. Amen? Amen. Ang galing mo nga mag-rebuke, alam mo, hindi tama yung ginagawa mo. Pag sumagot sa'yo, ikaw, mas malala ka pa nga eh. Amen. Earn the respect before rebuking a person. Okay? Next. The ministry of your spiritual oversight. Ano ibig sabihin? Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Okay? Kung nakita mo yung isa talaga nangihina, mayroong kasalanan, palalahanan mo. Pero ikaw mag-ingat din. Now, in conclusion, okay? Being cleansed in the kingdom is a prerequisite to rise up to the next dimension. What is the next dimension? Being qualified in the kingdom. Nakuha niyo po yung pattern? You must be born in the kingdom. You must see, ibig sabihin, understand the kingdom principle. You must experience what you understand, what you understood must be experienced. The number 3, kailangan ma-cleanse. Okay? Next. Pakibasa po ng malakas, sabay-sabay. He always tries the hardest when he knows God has something great in store for him. Klaro? Kaya ang demonyo, walang ginagawa yan. Panghihinain ng loob mo. Ano pa? Walang gagawin yan. I-distract ka. Bakit? Alam niya. May magandang plano ang Diyos sa'yo. Kaya pag walang itong mga pangangaral, isipin mo, nakapagsinungaling ako kanina, mag-church pa ba ako? Nagalit na naman ako kanina, mag-church pa ba ako? Parang, diba? Huwag na lang tayo. Katulad nung kausap ko, sabi ko, magpunta ka na rito. Ano sabi? Galit pa ako eh. Tsaka na ako pupunta pag wala na akong galit. Naku po. Naku po. Kung nanonood ka man sa YouTube, eh, naku po. Kasi hindi mo alam ang buhay mo. Amen. Amen? Amen. Kaya ang demonyo, alam niya, tingin sa akin, lahat kayo na nakakaranas sa mabigat na pagsubok, lahat kayo na talaga nakikipag-struggle sa mga oras na ito, alam kasi ng Diablo, mayroong magandang gagawin ng Diyos sa iyo, kaya hinaharangan ka niya. Anong dapat mong gawin? Tuloy lang! Tingin sa akin, nahirapan ka na rin lang, ituloy mo na yan. Amen. Dahil sa dulo ng paghihirap, mayroong naghihintay sa iyong sarap. Amen! Hayaan mo yung Diablo! Don't ever think that the devil will give you comfort. He will always give discomfort to you. Only God gives us comfort. Amen. Okay? Parang ganito, para maintindihan mo. Minsan, pag naglalakad tayo, sabi ng Lord, alisin mo ang sapatos mo. At nalakad ka sa tinik. Aray! Aray! Pero pag nakalampas ka, may bulak naman sa alcohol na nag-aabang sa dulo. Gamutin mo ang sarili mo. Ayun din. Paso, masakit pa rin. Ang alcohol talaga masakit, pero tanggal may provision. Ayun din. Yan po ang minsan pamamaraan ng Diyos. Di ko talaga maintindihan, pero maganda, wala naman namatay sa pagsubok. Amen. Walang namatay sa pagsubok. Amen. Mayroon lang nagtagumpay pagkatapos ng pagsubok. Amen. Hallelujah! Let's pay attention, please. Everybody, please. Nasa labas, nasa loob. Pay attention to the challenge of one of the respected servant of God in his time, Charles Spurgeon. Sa sinasabi ni Charles Spurgeon, dito tayo mag-end. Anong sabi niya? You must be divorced from your sin, or you cannot be married to Christ. Amen? Amen.
kailangan makipaghiwalay na tayo sa kasalanang meron tayo para makasal na tayo kay Kristo. Amen? Amen. Pag single ka pa, you are free to mingle. Because you're single. But once you're married, you tie the knot in your neck. You tie the knot with your, sabi ng iba kasi, Pastor, ang akala ko sa marriage is tying the knot for love. Is tying the knot to your neck pala. Sa iba. Ang sabi ko sa iba. Ano ibig sabihin? You must be divorced from your sin or you cannot be married to Christ. Tumayo po tayong lahat ngayong umaga. I request everyone to please stand up.